Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's naman guys is titingnan natin since itong UPS na to guys is hot swap. Ang gagawin naman natin from online, magpapatay tayo ng isang system or ng isang module. So since hot swap yung ating UPS, tatanggalin natin yung ating isang module. Yan. Sample, unlock. Then next. Ayun, nakita nyo na wala na yung ilaw. Tapos dito tayo sa panel. Yan, nakita nyo yan, UPM unlock. So yung isang UPM natin is naka-unlock. So yun, pwede na natin hugutin itong panel. Yung ating module, power module yan kumbaga. Or bawat isa na ito guys is meron tayong 25 kilowatt na module. So hintayin natin matapos saka natin hugutin. Ayun lang, yung ganun lang guys, yung madali. So try naman natin ibalik. Kunyari nakapag ano na tayo ng bagong module, balik natin. Saksak lang. Madiin. Then lock. So lock naman natin. Ayan siya. Lapitan natin. Yan yung kanyang lock. So ayan, nag-blink na. Sabihin reading na ng ating power module. So wala na tayong kailangang i-command sa display natin. Ayan, wala nang ko-command dyan. Once na pasok ka na ng bagong module. So yun, nakita nyo is nag-steady na yung ilaw niya. So kailangan lagi nakalock tong ating module sa lugs niya. Ayan. So nakita nyo to guys, yung pulang to, ang alarm natin dyan is wala tayong baterya. So yun lang siya. Yung UPS natin or itong mga module natin is online na. Ayan. Yung 4 na module natin. So, yan yung ating paano mag-replace or ano ng module. Dapat yung pare-parehas. So, ito yung mga version niya. Dapat pare-parehas. 3.28. Yan, kapag ng isang module na different So, ayan, narinig nyo ba? Ito yung kanyang firmware, 3.28 sa 0035. Pag iba yung firmware ng ating module, ay mag-e-error yung ating module or hindi gagana yung ating UPS. Kaya kailangan ma-check muna bago install kung ano ang version ng ng ating power module. So, okay guys, yun lang. Bye!